At dahil sa naalala ko ang sinabi ni Dingo na kapag lagpas 8:00 na wala pa siya sa bahay, ay pwede na rin akong matulog. Tutal ay may susi naman si Dingo ng pintuan ng bahay. Hindi ko na din alam kung saan si Inang nun. Basta pumasok na ako sa kwarto. Pinatay ang ilaw, natulog na. Ang bigat ng pakiramdam ko. Halos lamunin na ako ng kama nung gabing yon. Hindi ko alam kung anong oras yon. Pero kalahating gising ako. Naramdaman ko na mainit ang kwarto pero hindi ko maidilat ang mga mata ko. Naramdaman ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. Pero sobrang bigat talaga ng talukap ko. May lumapit. Naiyak na lamang ako nang maramdaman ko yung biglang pagpatong ng mainit na palad sa may bandang puson ko. Sobrang init ng pakiramdam nun. Yung nabubusisaw na pakiramdam kong tawagin sa amin. Yung naiihi ka tapos masakit ang pantog o puson mo. Pero hindi mo maihi. Tapos napakahapde. Ganon na ganon ang nararamdaman ko. Napakistot ako. Iyak at ungol lamang ang nararamdaman ko nun. Lugmok pa rin ako sa kama. Hindi ko madilat ang sarili ko kahit na anong gawin ko. Yung parang panaginip pero totoo yung hapdi at sakit. Inisip ko na lang na panaginip lamang yun pero wala. Ang hapdi talaga. Blanko na rin ang utak ko nung gabing yon. Wala akong maisip. Hindi ko maisip yung dasal na palagi kong binabanggit kapag sumasama ang pakiramdam ko. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, may narinig ako na kalabog. Narinig ko si Dingo na sumisigaw. "Hayop ka! Anong ginagawa mo sa asawa ko?" Narinig ko yung konting hiyaw sa loob ng kwarto na parang nagpapangbuno ang nilalang ang mister ko kung sino pa. May banggaan, lumagabag ang pader, may tili ng hindi ko maintindihan kung daga na malaki. Basta sa mga boses na yon, nakikilala ko yung hinga at hiyaw ni Dingo. Minumura niya ang kung sino mang nakakaaway niya ng gabing yon. Naramdaman ko na bubukas bigla ang ilawan. Tapos paulit-ulit kong naririnig si Dingo na nagsasabing, "Bumalik ka ditong hayop ka! Mapagbalat kayo ka! Papatayin kita! Magkakamatayan muna tayo bago ka makalapit sa asawa ko!" Ilang beses yon bago ko marinig na may sumagot kay Dingo na balikan ako. Naramdaman ko na binuhat niya ako at sabi pa niya, "Letty, gising. Alis na tayo dito. Hayop na yan. Papa-barangay natin yung hayop na yan. Bait-baitan. Mapagbalat kayo. Babalikan kitang matanda ka. Tingnan lang natin. Tingnan lang natin." Sobrang linaw ng pagkakarinig ko noon sa sinabi ni Dingo. Nakarinig ako ng tricycle. Naramdaman ko na isinakay ako ni Dingo doon. Tapos sumarurot na. Nagising ako. Nasa ospital na. Doon ko nalaman na ilang buwan na pala akong buntis noon. Dinugo ako. Sobrang swerte ko umano na napakalakas ng kapit ng anak ko. Ang sabi lamang sa akin ng doktor ay nakita ako ng asawa kong dinudugo na sa higaan. At mabuting dinala ko kagad sa ospital. Naintindihan ko si Dingo na hindi niya ito ikinuwento. Sino ba namang maniniwala sa totoong nangyari nun? Pero ano nga bang nangyari? Pasado 10:00 na umano nang natapos ang mister ko sa ginagawa nilang overtime. Pero imbis na matulog doon ay tila ba hindi ito mapakali na gustong umuwi. "Pare, may masasakyan pa ba ako?" Tanong niya sa katrabaho niya. Nasinagot naman ng katrabaho niya na madalang na nga kasi nga anong oras na rin.
Nang tanungin ng katrabaho niya kung saan ba siya nauwi, at nang sinagot niya ito, tila ba hulog ng langit ang katrabaho niya. Dahil meron uman siyang kamag-anak doon sa barangay kung saan kami nalagi. At ang inang doon, yung tinutuluyan namin ay may haka-hakang ang